Patuloy naman na nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang epekto ng paghina ng ekonomiya ng bansa, partikular sa kakulangan ng trabaho at hindi sapat na kita kasabay ng pagbagal ng paglago ng Gross Domestic Product o GDP. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Jose Enrique Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi niya na kailangang maging mas mapanuri ang pamahalaan sa mga ugat ng mabagal na ekonomiya. Ayon sa kanya, hindi dapat iasa lamang sa isyu ng korupsyon ang paliwanag sa paghina ng GDP, kundi bigyang pansin na ang kakulangan ng suporta sa lokal na agrikultura at industriya. Ipinaliwanag ni Africa na bago pa man lumutang ang malalaking isyu ng korupsyon scandal, kapansin-pansin na ang paghina ng ekonomiya. Anya mula sa 7.1% GDP growth noong 2016, bumaba ito sa 6.9%, sinundan ng 6.3% at 6.1% sa mga sumunod na taon na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbagal. Dagdag pa niya, labis ang pagtuon ng pamahalaan sa mga infrastructure project tulad ng kalsada, gusali at flood control projects na kadalasang may kaugnayan sa pork barrel. Dahil dito, anya, nagiging maingat o umaatras ang ilang politiko sa pagpapatupad ng mga proyekto dahil sa takot na mabunyag ang mga anomalya. Ayon sa kanya, kahit hindi pa sumabog ang flood control scandal, malabo pa rin lumagpas sa 5% ang economic growth ng bansa. Binigyang diin ni Africa na matagal nang bahagi ng mga proyekto ng pamahalaan ang korupsyon at hindi ito basta mawawala kahit pa sa 2026 national budget o sa mga susunod pang halalan at mga taon. Sa kabila nito, naniniwala naman si Africa na maaari pang makabangon ang ekonomiya kung magkakaroon ng sapat na diskusyon sa tunay na suliranin at kung matibay ang pagtulak mula sa mga publiko o mula sa publiko upang palakasin ang agrikultura at industriya. Anya, kahit pa mawala ang korupsyon, mananatiling mabagal ang ekonomiya kung hindi gagawing pangunahing makina ng kaunlaran ang produksyon ng murang pagkain at ang paglikha ng disenteng trabaho para sa bawat Pilipino. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Kung hahayaan natin administrasyon na gawin yung nakasanayan nila, garantisado, babagal ang ekonomiya. Kaya para sa amin, napakahalaga yung ganito klaseng pagkakataon ng pag-usapan. Huwag tayo magpaloko na corruption scandal ang pangunahing dahilan ito. Hindi kasi kahit na ma-impeach yung Pangulo, kahit na ma-impeach yung Vice Presidente, kahit na sabihin natin may ilang dosenang makulong dahil sa korupsyon, kahit mawala yung korupsyon, kung hindi binibigyan ng sapat na atensyon yung agrikultura at yung industriya para maging makina para sa burang pagkain at paglikha ng pangailangan natin at trabaho, mabagal pa rin ang ekonomiya. Yung paghina mula 2017, ilang taon na yan, hindi na yung pwede sisihin sa korupsyon. Kumbaga, niloloko lang tayo at hindi yun. Medyo tinatago rin nila yung makitid na pag-iisip dun sa ekonomiya na okay naman kung walang korupsyon. Hindi yung totoo, hindi okay ang ekonomiya kahit walang korupsyon.